at ngayong umaga po meron po tayong mahalagang isyong bibigyang focus dito sa ating show. At kasama po natin ngayong umaga ang Director of the Mines and Geosciences Bureau of the DENR, Engineer Leo Hazareno. Good morning, sir. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Kat. Yes, sir. Umpisahan na natin, Mines and Geosciences Bureau. Para po sa kalaman ng viewers, ano po ba ang main duty po nito or nagagawang ahensya? Ang pinakamahalagang trabaho ng MGB ay magbantay ng mina. So kami yung nagbibigay ng mga mining permits, mining contracts, at the same time, kami rin ang naninigurado na pag binigay po natin yung mga permit na ito, ang gagawin po ng mga mining permittees o mining contractor ay responsible mining lamang. So recently po, meron po tayo isang malaking mining company na binigyan ng fine because of the effects of mining activities sa water quality natin. Can you tell us more about ito this? po yung insidente ng Philex Mining Corporation. Ang Philex Mining po ay supposedly ang pinaka-responsible na mining company natin sa buong Pilipinas. Subalit noong August 1, 2012, yun yung kanyang tailings pond. Ito po yung lalagyan ng basura ng tailings. Nag-collapse po ito at 20 million tons ng tailings ang na-discharge sa ilog, sa Balog River. At ayon sa Mining Act, pagka po ang isang mining contractor ay naka-discharge ng tailings, whether accidental or not, magbabayad po siya ng 50 pesos per ton. So 50 times 20 million tons, 1.034 billion pesos po ang binayad, ang ni-require natin bayaran nila on or before February 19. Ngayon po ang deadline. So nagbayad naman po sila kahapon. Sa tingin niyo po with this company, very big company paying fines like that, sa tingin niyo po magiging precedence na to para sa mga iba pang mga violations na iba pang kumpanya? Opo, pinapakita po dito na ang administrasyon po natin ay hindi magdadalawang isip na mag-impose ng penalty. Kahit na nangangahulugan po ito na ang isang mina ay isasara at libong mga empleyado mawala ang hindi makapagtrabaho, kung ang kapalit naman ay malalagay sa kapahamakan ang kapaligiran. Sir, kamusta naman po natin yung pagmimina po sa bansa natin? Kamusta naman po? Sa ngayon ay nakamoratorium tayo sa pagbigay ng permit dahil kung maalala ninyo, kapapalabas lang ng administration bagong mining policy. Ito yung EO number 79 noong July 2012. At dahil dyan ay nagkaroon ng review dahil nga sa mga issues na inaharap natin sa pagmimina. At yung resulta po ng review na yon ay mga solusyon kung paano natin ma-address yung mga problema na yon. At yun ay nakapaloob sa isang policy na ang tawag po natin ay EU 79. So nag-uumpisa na po tayong implement yun. Hindi magtatagal ay magli-lift na tayo ng moratorium para maibalik yung pagbigay ng mga mining permits natin. Patuloy pong hinihinaing ng maraming grupo na dahil po sa pagmimina, patuloy ang paghihirap ng mga Pilipino, displacement of cultural minorities. Is this being addressed? Yes, ang isang pinakamahalagang feature ng mining policy ay yung hindi muna tayo magbibigay ng mga mineral agreements, mga mining contracts, hanggat hindi lumalabas yung batas sa Kongreso na tinataasan ang share natin sa pagmimina. So hanggat yung 2% from excise, 2% na sa atin ng mga mina ay naitataas, hindi po tayo magbibigay ng bagong mining permits, bagong mining contracts. Sir, nabalitaan namin na nagkaroon po ng budget na 1.57 billion, tama po ba? Na naibigay po sa ehensya po ninyo. I believe 10% po nito ay nakalaan po para sa mga proyekto or upcoming projects ng ahensya. Yung iba pong nanatira, paano po ang contribution po nito? Basically yung budget ng MGB, ang bulk ng budget niya napupunta sa paggawa ng geohazard map. Trabaho din kasi ng Mines and Geosciences Bureau yung gumawa ng mapa sa buong Pilipinas na kung saan kita ng bawat isa kung alin yung lugar na tatamaan ng landslide o kaya baha. Natapos na namin sa buong Pilipinas yung 1:50,000 scale. Inuulit namin ngayon yung 1:10,000 scale. So actually, Kathy, napakagandang programa or proyekto ng Mining and Geosciences Bureau itong Geohazard Map. Kasi dito,
mape-prevent Totoo at yan. malalaman ng taong bayan kung saan sila pupunta or ano. Sir, paano yung ways nito para or yung process para po Ma-access. ma-access tao ito? Unang-una, meron tayong 1,634 municipalities at cities sa buong bansa. Okay. Bawat isa po noon ay binigyan na namin ng geohazard map. So lahat po ng LGU ay alam nila kung ano yung mga klase na, kung saang lugar sa kanilang teritoryo ang tatamaan ng baha o landslide. Maliban ho dyan, meron pong 4 na popular websites kung saan pwedeng i-download yung geohazard map sa buong Pilipinas. Una po yung opisina namin, mgb.gov.ph. Pagkatapos po yung DNR, dnr.gov.ph. Tapos po yung PIA, yung Philippine Information Information Agency. Agency. At saka po pang-apat, isang NGO, yung ESAC, Environmental Science for Social Change na naka-base sa Ateneo. So 4 pong websites na anytime po pwedeng i-download yung geohazard maps. So sir, based on yung geohazard map na ginawa ng opisina niyo po, meron po ba kayong mga nakitang mga mining sites na existing na nasa geohazard areas na kailangan pong ipasara? Hindi masyadong relevant yung mining areas sa geohazard. Ang mas relevant sa geohazard map ay yun pong mga lugar na maraming small scale mines. Tulad po sa Mindanao, pag nakita nyo po yung geohazard map natin, color-coded kasi ang geohazard map natin. Pagka nakita mong kulay pula, ibig sabihin yan ay highly prone sa landslide. Marami po tayong mga small scale mines sa Compostela Valley, sa Davao Oriental na nasa mga lugar na prone sa landslide. Kaya nga kung maalala ninyo sa nakalipas sa 2 taon, maraming mga fatalities, mga namatay dahil yung mga lugar nila, yun din yung mga landslide prone areas. So sir, para lang din sa kaalaman ng viewers, ano ba yung mga usual minerals po na namimina po dito sa ating bansa? Yung Pilipinas ay merong 5 popular na minerals na kung saan dyan tayo kumukuha ng revenue. No? Gold, copper, iron, nickel at chromite. Pilipinas ang number 2 sa pinakamalaking nickel sa buong mundo. Ang coal ba sir, hindi naman ito pinagbabawal or? Ang coal naman ay minimina din natin dahil ang coal ay source ng power. So, isa rin ang coal sa mga in-export natin o ginagamit sa lokal. Although ang coal ay nasa pamamahala ng Department of Energy. So sir, since marami nga po tayong mineral supply, hindi lang naman po ginagamit siya for local use. Saan pa po natin to in-export? Ang bulk ng metallic minerals natin na exported, kaya nga ang revenue na natin dyan ay nanggagaling sa sales ng exported minerals. Ang bansa na pinakamalaking market natin ay China. Ang China ay binibili halos lahat ng nickel natin sa chromite. Maliban sa China, Australia yung ating second na biggest market ng nickel. Ang gold ay maraming pinupuntahan, Hong Kong, Switzerland, marami tayong ginto ang Pilipinas. Sir, eventually itong mga mining sites, syempre meron lang naman siyang fixed period or contract. And meron po bang mga rehabilitation mga mining companies pagkatapos na nilang ma-exhaust lahat ng pwedeng makuha sa sites? Mandatory po yung rehabilitation. Ang isa pong dahilan kung bakit maraming umaayaw sa mina ay dahil sa impression nila na pagkatapos ng mina, iiwanan lang yung butas. Yan yung naging dahilan kung bakit marami tayong abandoned mines. Halos mga 50 yung abandoned mines natin sa Pilipinas. Subalit sa ilalim ng Mining Act, ang dikta po ay ganito. Pagkatapos po ng mina, yun yung lugar na pinagminahan, kailangan maibalik sa bagong land use. May gamit dapat siya either na subdivision, ecotourism site, hindi ho pwedeng ghost town ang mangyayari. So bago mag-umpisa ang mina, meron naman silang tinatawag na final mine rehab plan. Kung ano ang magiging anyo ng mina pagkatapos ng mina 30 years from now. At yung budget na gagamitin doon, nakadeposit na sa umpisa pa lang. Para kahit malugi man ang mina, meron tayong pera nga gamitin para ma-rehabilitate yung kanilang na-disturb na lugar. So sir, since we don't have enough time, sir, do you have any last message po to our viewers? Ang
pagsusulong po natin ng administrasyon ay responsible mining, dapat po maintindihan mga kababayan natin na ang mina naman ay hindi nakasira. Nakakatulong po ito para ma-improve ang quality of life, basta po lamang responsible mining. Thank you so much, sir. Thank you. Yan po. Maraming salamat. At sana nga po ay magpatuloy ang responsible mining dito sa Pilipinas. Ayan po, nakapanayan po natin si Engineer Leo Acereno. Siyempre, marami pa tayong pag-uusapang balitaan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.